Siya na POV. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko, nasilaw sa sinag ng liwanag, kaya agad ko namang pinaikit muli ang mga mata ko. Zane. Bulong ko sa pangalan ni Zane, pero walang sumasagot. Dahil nakapag-adjust na siguro ako, kaya iminulat ko ulit ang mga mata. Tahimik na kwarto, at hindi familiar sa akin na amoy ang nalalanghap ko. Inikot ko ang paningin ko, para mas makita kung saan ako. Iniisip ko kung ano ang nangyari bago ako natulog. Kasama ko naman si Zane, di ba? Hey, narinig ko na may nagsalita ng boses ng lalaki, are you okay? May masakit pa ba sa iyo? Tinawag ko na ang nurse, at paparating na sila rito. Nurse. Kunot-nuo akong napaisip, kung ano ang ibig niyang sabihin. Kilala ko ba ito? Hindi rin naman nagtagal, ay may pumasok na dalawang nakapang-hospital na uniform. Hello miss, check lang kita ha, yung braso niyo po para sa blood pressure. Okay, thank you. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Pinagmasdan ko lang sila, na kung ano na check ang ginagawa nila sa akin, at kung ano ang tinanong ng isang nurse sa akin. I think I'm okay. What happened? Tanong ko, baka isa sa kanila na narito sa kwarto, ang nakakaalam kung anong nangyari, at kung bakit nandito ako sa hospital bed, hindi sa kwarto ko mismo. Di ba kanina, galing na ako rito, at nagpa-check up pa nga ako sa aking OB-GYN, at pagkatapos, agad akong napaupo sa kama, kaya nabigla ang nurse. Hinaplos ko ang tiyan ko. May naalala ako, naalala ko na. I cried kaya nagtataka sila. Wait, ang baby ko, ayos lang ba sila? I remembered what happened kanina. Are they okay? Please tell me. Please. Halos yugyugan ko na ang balikat ng isang nurse, para lang sagutin niya agad ang katanungan ko. Ngumiti sila pareho, kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Don't worry miss, nasa mabuting kalagayan po sila. Mabuti at agad kayong nadala ng boyfriend mo rito sa ospital. Aniya, pero nangunot lang ang noo ko, dahil sa huling sinabi niya na boyfriend. Nasaan po siya? Tanong ko, siya po. Turo ng nurse sa lalaking nakatayo, sa hindi kalayuan kung nasaan kami, at ngayon ay parang nahihiya pa, na napakamot sa kanyang sentido. Hi, I'm sorry kung nagpakilala akong boyfriend mo, kamuntikan na nga maging asawa, paano kasi, noong dinala kita rito sa ospital, at para mabilis kang maasikaso ng mga doktor, ay iyan ang sinabi ko sa mga nurse, na tulungan ka, ani ng ekstranghero na lalaki, paglapit sa gawi ko. Parehong masama ang mga mukha ng dalawang nurse na nag-asikaso sa akin, dahil yata sa narinig galing sa lalaki. Napatitig ulit ako sa kanya, at hindi naman nakakaila na ang gwapo din niya, pero mas gwapo pa rin of course ang soon-to-be husband ko. Nakakulay white v-neck ito na t-shirt, at blue jeans. Naka-wave ang kanyang buhok, at matangos ang ilong. Pinilig ko na lang ang ulo ko, at kung bakit ko siya describe, na hindi naman siya si Zane. Nasaan na kaya ang cellphone ko? Naalala ko na itinapon ko iyon kanina, dahil sa nabasa ko na message. Kanino kaya iyon galing? Sino ang nagtangkang pumatay sa akin? But in the end, nagpapasalamat ako sa Panginoon, na walang nangyari sa mga anak ko, hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, at wala akong maiharap ni kanino man lalo na kay Zane. Ayokong malaman niya na may anak na nga kami, pinilig ko ang ulo ko, hindi ko rin kayang isipin, na may mangyaring masama sa kanila, hinding-hindi. Thank you, sa pagtulong sa akin kanina, bigla lang akong nahilo, kaya siguro bumangga sa kung saan ang sasakyan ko, saad ko. Iyan nga rin ang naisip ko kanina. Kaya ka nahimatay. Pero ngayon, maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihilo? Tanong niya, at pinapakiramdaman ko ang sarili ko, at sa awa naman ay maayos na ako. Basta malaman ko lang na maayos ang mga anak ko ay maayos na rin ako. Wala na, okay na ako, salamat ulit, hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko sa sarili ko, kung may nangyari sa mga anak ko. Hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, kaya maraming salamat sa iyo. Ani ko, at bago umalis ang nurse, ay nagtanong muna ako, kung pwede na ba ako makalabas ngayong araw, at salamat naman na pwede naman akong makaalis, hanapin ko pa ang cellphone ko, at baka nag-alala na sila sa akin lalo na si Zane. Sinabi ni Felix, pangalan ng lalaking nagdala sa akin sa hospital,
na medyo naiupi ang harapan ng sasakyan ko, dahil bumangga pala ito sa likuran ng sasakyan niya, kaya imbes na bababa siya para sermonanan ako, pero iyon na lang ang naabutan niya, na halos hindi na ako gumagalaw sa loob ng sasakyan. Nagpaplano pa lang ako na magkaroon ng driver, ngayon, parang hindi lang driver ang kailangan ko, kundi bodyguard, dahil sa may nagtangka pala sa buhay ko. Nagdadalawang isip pa nga ako, kung magsusumbong ako kay Lola Alma, o hahayaan ko na lang, baka kasi naglalaro lang, at napagtripan ang number ko. Are you sure na kaya mo nang magmaneho? I can drive you home. Aniya kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Nasa parking area kami, para tingnan ang binago ko na sasakyan niya. Hindi na, kaya ko pa naman. Are you sure na hindi na ako magbabayad sa damage na ginawa ko? Balik tanong ko sa kanya. I can pay naman, basta huwag lang akong makulong, dahil hindi ko kaya na nasa presinto, habang buntis ako sa aking kambal. Na, if you are one of the reckless drivers, I've known baka oo, you will pay, I will sue you for the damage. Pero dahil alam ko kung ano ang nangyari kanina, and then you explained your part, then case is now closed. Aniya kaya napangiti ako. Kung ganoon, may chance talaga pala akong mabilanggo. Mag-ingat na talaga ako next time. Agad kaming nagpaalam sa isa't isa ni Felix Navidad. Iyan ang buong pangalan niya. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, ay agad kong hinanap ang cellphone na tinapon ko, para tingnan ang cellphone number, para ipapatrace ko ito sa kakilala ko, para malaman ko kung kanino, o sino ang nagtitext sa akin. Hindi ko alam kung gusto lang mang-trip, kung sino man ang nasa likod ng mensahe na para sa akin. Nahanap ko ang cellphone sa backseat, kaya agad ko itong kinuha. Saka ko nababasahin ulit, kapag nabinigay ko na sa kakilala ang cellphone ko, dahil baka nanginginig na naman ako sa takot, wala akong kilala na naging kaaway man lang. Kaya sino ang nagtitext sa akin ng ganito? Noong isang araw din ay ganito ang nangyari. Bigla akong nagulat, na tumunog ang cellphone ko, ayoko na sanang pansinin, pero nakita ko ang pangalan ni Lola, kaya agad ko itong binuksan, at binasa ang message niya sa akin. Sa bahay niya ako pinapadiretso ngayong araw. Ang plano ko kasi, na doon sa bahay ni Zane matutulog, hanggang dumating siya galing ibang bansa. Hindi rin pwede si ate, kasi wala siya sa Pilipinas. Kaya si Lola Alma na lang ang pag-asa ko. Nagdadalawang isip pa rin kung sasabihin ko ba, o itatago ko muna dahil ayokong mag-alala si Lola Alma sa akin. Ayokong magkasakit pa siya ng dahil lang sa pinuproblema ko. Oh, iha, bakit parang matamlay ka yata? Tanong ni Lola sa akin. Nasa kanyang kwarto siya at nakahiga, ganoon din ako na tumabi pa ng higa sa kanya. Dito sa kwarto ni Lola ako matutulog ngayong gabi. Pakiramdam ko kasi, may kaunting takot na akong nararamdaman ngayon. Nasa edge na ng bibig ko na sabihin kay Lola ang nangyari sa akin kanina, pero hindi ko talaga kaya bagkus nag-aalala ako sa kalusugan sa nag-iisa kong Lola Alma. I don't know Lola, ganito ba talaga kapag buntis? Ganito ka po ba nung ipinanganak mo po si Mommy? Halos everyday, wala na akong ibang ginawa kundi ang matulog at lumamon ng pagkain, and look at me now. Feeling ko ang taba-taba ko na. Pag-iiba ko ng usapan. Well, kung ano man ang naramdaman mo apo, ay ganyan din ako, lalo na kapag umaga nagigising ka lang para sa mukha, pero wala namang lumalabas sa bibig, at sa tingin ko, isa iyan kung bakit ka matamlay, at wala ang boyfriend mo. Tama ba? Ganyan din ako noong buntis ako, at wala sa tabi ko ang lolo mo. Ngumuso ako dahil tama si Lola. Opo Lola, kahit kakatawag niya lang kanina, para kumustahin niya ako, pero ngayon, namimiss ko na naman si Zane. Sa linggo pa ang dating niya eh. Saad ko habang hindi pa rin bumitaw sa kakayakap kay Lola Alma. Sacrifice and patience ang kailangan apo, don't worry, pagsabihan ko siya, hindi naman sa hindi ko siya patatrabahuan, but I want him to know the importance in a relationship, lalo na kapag buntis ang isang asawa. I hope last na muna niyang punta sa ibang bansa. And I know naman na kaya mo apo, ikaw pa ba? You are a strong woman that I know, kayo ng ate Jean mo, proud ako sa mga success na nangyayari sa buhay niyo. E paano kami hindi gagaling Lola, strict ka kayang magturo sa amin, lalo na sa akin,
remember kung anong oras tayo matapos sa isang subjects or words? Kasi gusto mo na matuto ako, bago tayo lumipat sa ibang chapters, halimbawa na lang. Ani ko kaya natawa ang lola. Akala ko nga hindi ako marunong mabuti na lang na effective naman ang ginawa ko. Kami noong kasing edad namin kayo ng ate mo, ayon napapagalitan pa kami ng mga magulang namin, at napapalo dahil mali-mali ang mga ginagawa namin, minsan pa nga ay pinapaluhod pa kami sa sahig na may asin, sa may ilalim ng tuhod namin. O diba, ang saklap ng karanasan ng kapanahunan ko, pero worth it naman, dahil look at me now, dala-dala ko ang mga pangaral ng mga magulang ko, isa sa laging pinapaala nila sa akin na, whatever happens, be brave and look for the brighter side, not the other way around. Kaya thank you dahil hindi nyo ako binaygo ng mga apo ko, kayong dalawa ng ate Jean mo. Lola, matulog ka na, masama sa bata, at sayo ang laging nagpupuyat. Okay Lola, I love you po. I love you too, apo. Linggo at ito busy ako sa kusina, malapit nang dumating si Zane, kanina pa sana siyang umaga darating, pero dahil na-delay ang flight niya from Dubai, kaya ito ako busy rin sa pagluluto ng simpleng hapunan naming dalawa. Kanina pa ako nagugutom, pero dahil pauwi na ang boyfriend ko, kaya titisin ko muna ang gutom ko. Dahil medyo marunong na ako sa lutong bahay kahit papano, ay nakapagluto ako ng beef steak, and pesto pasta. Dati hindi ko ito gusto, pero ngayon, type ko na rin siyang kainin. 6 pa lang ng gabi, ay tapos na ako sa ginagawa ko, and now I have to prepare myself, na lang kasi feeling ko ang lagkit ko na, dahil sa init ng apoy, at kung anong mga spices na nilagay ko sa niluluto ko. Nagpahatid na ako sa bahay mismo ni Zane sa driver namin, at siya na rin ang susando kay Zane sa airport. I wore my red silk sleepwear, dahil pagkatapos naming kumain, at konting kwentuhan at matutulog na kaming dalawa. Make love. Pagod galing sa biyahe ang soon-to-be husband ko, kaya hindi dapat pangunahan ang naramdaman naming dalawa sa kama. Kinuha ko sa ibabaw ng table sa walk-in closet, kung nasaan ang makeup mirror ang cellphone ko. Habang naglalagay ng lipstick, ay tinawagan ko ang number ni Zane, dahil ayon sa kanya, ganitong oras sila makakarating sa airport. Ilang ring ay agad ni Zane itong sinagot, kaya napangiti ako. Oh may tawag ka Zane, here's your phone. Bye, Mornet. See ya soon. Bagkus imbes hi o hello ang una kong maririnig, pero isang mahinhin na boses ng babae. Agad ko namang pinilig ang ulo ko, at iniisip na kasamahan niya lang iyon sa trabaho, at wala akong karapatan na magtanong sa kanya o magselos. Hi babe, finally, nakarating din sa Pilipinas. How are you? I miss you so much. Napangiti ako dahil sa lamang niyang boses, biglang nawala ang kanina ko na pagdududa. Ikakasal na kami ni Zane, kaya dapat buo ang tiwala ko sa kanya. Uwi ka na, please, I miss you too. Dito ka na magdi-dinner. Nariyan na sa labas si Kuya Berto. Oh really? Sige babe, pupuntahan ko na siya. Anong gusto mo na ulam? Bibili ako. Tanong ni Zane. Ikaw? Agaran ko na sabi sa kanya. Ako babe. Ako ang gusto mong nakahain sa lamesa, at gawing ulam mamaya, babe. What the? Anong? Ikaw ha, nakapunta ka lang sa ibang bansa, iba na agad ang laman ng isip mo, ikaw ang bahala kung magdadala ka pa ng ulam, kasi nagluto ako, kanina pa. Nahihiya kong sabi sa panghuli. You cooked for me. Akala ko ako ang gagawin mong dinner later, babe, I'm willing to represent myself. For US, nagluto ako ng totoong ulam for US, at tumahimik ka nga, dapat pahinga ang kailangan mo Vinyo Zane Mornet, dahil pagod ka diba? Nahiya tuloy ako, dahil first time ko itong ginagawa na lutuan siya, at ayon naman sa panlasa ko ay masarap naman siya. I guess so. Kung hindi pasok sa kanya, then o-order na lang kami sa labas, tapos ang lalaki na ito, iba naman ang nasa isip niya, hindi niya alam na konting push pa ay mapapayag niya na talaga ako. And I can't wait to enter our house babe, wait for me, okay. Papasok na ako sa sasakyan, and be ready later, okay. I can't wait to hear your beautiful moans under my body.
Napahilot na lang ako sa batok ko, dahil inisip ko pa kanina na walang mangyayari ngayong gabi after naming mag-dinner, dahil sa pagod siya galing ibang bansa, pero parang kailangan ko yatang paghandaan ang pagdating niya. May bakbakan yata na magaganap, at hindi ko alam kung anong oras na naman ako patutulugan ni Zane, sabi ng doktor na pwede pa naman daw gawin. Napabuntong hininga akong nakatingin sa reflection ko sa salamin. So, laban self. Hi! Unang bungad ko kay Zane, pagkarating niya sa bahay. What took you so long? Ham. He grabbed my nape to kiss my lips. Halata sa kanyang mukha ang pagod galing sa biyahe. Sobrang traffic babe, kamuntikan na nga akong magpasundo sa helicopter ni Dark Romanos. Noong tinawagan ko, saka pa umusad ang daloy ng sasakyan. Natawa ako dahil sa sinabi ni Zane. Sorry babe, I miss you. How about me? Do you miss me, too? Aniya at hindi pa nga siya nakapasok sa loob, ay agad niya akong binuhat, at dinala sa couch, at iniwan sa loob malapit sa pinto ang kanyang malita. Pagkaupo ni Zane sa sofa, ay isinama niya ako, para doon na maupo sa kondongan niya. Na-miss din kita, walang gabi na hindi ako umiyak, dahil nangungulila sa'yo. Mas lalo niya akong hinapit sa kanyang katawan para may akap. I know babe, I know. Inangat ko ang ulo ko at pinagtitigan siya. Paano mo nalaman na umiyak ako? Ngumiti si Zane, at hinalikan muna ako sa lobby, bago binalik ang atensyon sa akin. Minsan, nakalimutan mong patayin ang cellphone mo kapag nagva-video call tayo, kaya naririnig ko minsan ang mga hikbi mo. Patawad, simula ngayon, hindi na ako pupunta sa ibang bansa, kapag hindi ka kasama. It's really hard for me too, but I have to. Mas lalo kitang namimiss, dahil nasanay na ako na paggising ko, ay mukha mo na mismo ang makikita ko, pero hindi babe, malungkot pala kapag pagdilat ng mga mata ko, ay unan ang nakikita ko at hindi ikaw. And everyday I hate it, kahit na nakausap na tayo sa phone, hindi pa rin sapat, kaya ngayon, let's work it out together, Ham. I won't leave, I promise, I want to stay here with you. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ham, are you hungry now? Let's eat before I mark your skin after. Agad kong pinalo ang balikat ni Zane, dahil ayan na naman siya sa naiisip niya, noong na hindi pa pala kami kumakain, bigla ko tuloy nakalimutan na nagluto pala ako. Dahil siguro na kontento na ako, na makita ko lang ang boyfriend ko na ligtas na nakauwi sa Pilipinas, at nandito na sa pamamahay, ay sobrang busog ko na, parang nawala ang gutom ko, pero kailangan ko palang kumain, kasi hindi lang ako ang nagmamay-ari ng katawan ko, kundi tatlo na kami, ako at ang kambal namin. Kailangan ko palang kumain, para healthy ang mga kambal namin, at uminom ng gatas pag matutulog na. Agad ni Zane sinilip ang steak, at ibang pagkain na niluto ko, at ayon sa nakikita ko na wala namang pagmimintes ang mga tingin niya sa ulam, bagkus iba ang nakikita ko. Niluto mo ito lahat. Wow, I love it. I know it tastes good. Good job babe, balang araw ay marunong na rin tayong magluto ng kahit anong putahe. True, itong steak na ito, ay tinanong ko pa ito kay Kuya Chief namin sa bahay, kaya nagawa ko naman ng maayos. Sa tingin ko lang ha, kaya kumain na tayo, para malaman ang lasa, ani ko. Kumuha si Zane ng knife, at hiniwa ito sa malilit, at tinikman ang niluto ko, at napangiti ako na nagustuhan niya. Ayon sa nakikita ko sa kanyang mukha, it tastes good nga, huwag mo masyadong galingan babe, at baka, hahanap-hanapin ko ang niluto mo. Ayaw mo iyon, uuwi ka ng maaga galing sa office, at sabay tayong kakain na niluto natin sa isa't isa, rather than to buy in the restaurant. Sambit ko. Eat my future husband, alam ko na pagod ka sa biyahe, kaya kailangan mong kumain ng marami, at matulog ng maaga, bigla kong nasabi. Matulog ha, inikot ko ang mga mata ko, at nag-iwas ng tingin sa kanya. Yes, para makatulog na tayo. Galing ka sa biyahe, kaya kailangan mo ng pahinga. Ganoon din ako, napagod sa kakaluto, kaya dapat maaga tayong matulog. Nahihiya kong sabi, kaya humahalaklak si Zane ng tawa. Hindi ko rin maintindihan, kung bakit kailangan ko pang magpaliwanag sa kanya. Alright, let's find out later what we want after our dinner.
Umiwas na talaga ako ng tingin, dahil kahit ako ay gusto ko na rin. I'm craving for him. I'm dreaming while we made love together, these past few nights, nawala siya. What more pa kaya na narito na siya sa tabi ko. Pinaupo niya lang ako sa upuan, at siya naman ay busy sa paghiwa ng steak para hindi na ako mahirapan. Hindi lang maingay ang kutsara at tinidor namin, kundi kaming dalawa mismo ni Zane, pinag-usapan namin ang mga kaganapan sa kanya sa Dubai. May bago silang branch para sa mga sapatos, at accessories sa bansa. Next time kapag pareho na kami na free schedule, ay baka dadalhin niya ako roon. And I can't wait na hindi lang ako ang madadala niya roon, kundi 4 na kami. Pagkatapos naming kumain, at makapagpahinga, ay wala kaming ibang ginawa buong gabi, kundi ilang beses nga akong dinadala sa masarap na mundo, dahil sa pag-iisang katawan naming dalawa sa ibabaw ng kanyang kama. Tumigil na lamang kami sa pagyanig na dalawa, nang maramdaman ko na ang sobrang pagod, hanggang sa nakatulog ako sa bisig ni Zane. True to his word, inubos niya ang energy ko at nangyari nga, lupaypay di dahil tigang kundi sa pagod kakasambit, sa pangalan naming dalawa ni Zane. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.